Grabe naman yan, Bibian. Ang buong akala namin nag-aaral ka sa Maynila tapos ngayon malalaman na lang namin na may 2 taong gulang ka na palang anak. Ano ka ba naman? Sermon ng tatay ni Bibian na walang kalagyan ng pagkadismaya. Bitbit ni Bibian ang kanyang sanggol na dumududo sa kanyang pacifier. Papa, patawarin niyo po ako dahil inilihim ko po sa inyo to. Natatakot po kasi ako sa magiging reaksyon niyo. Pero magpapatuloy naman po ako sa pag-aaral eh. Magpapatuloy ka sa pag-aaral? Eh sino mag-aalaga sa anak mo? Nasaan ang tatay niyan? Tumulo ang luha sa mga mata ni Bibian. Dahil naalala na naman niya ang malagim na sinapit ng kanyang nobyo sa kolehiyo. Patay na po siya, Papa. Pero hindi naniwala ang ama ni Bibian. Anito ay baka pinagtatakpan lamang ni Bibian ang tatay ng bata dahil ayaw nitong magsuporta at baka tumakbo na. Huwag kang magsinungaling sa akin, Bibian. Alam ko kapag nagsisinungaling ka. Pero totoo po, Papa. Namatay na po siya sa aksidente. Nobyo ko po siya sa college. Hindi naman po ako magsisinungaling eh. Giit ni Bibian. Sinuri ni Alfredo ang anak kung nagsasabi nga ba ito ng katotohanan. Hanggang sa napagtanto niyang mukha naman nitong nagsasabi ng totoo. Diyos ko naman, Bibian. Ang akala ko talaga nag-aaral ka ng mabuti sa Maynila. Tapos ito lang palang igaganti mo sa akin. Ang mama mo, namatay sa akin at asang-asa na makakatapos ka sa kolehiyo. Ito na palang napala mo. Napayak na lang muli si Bibian dahil aminado naman siyang maling-mali ang kanyang ginawa. Naiintindihan niya kung ganito man ang nagiging reaksyon ng kanyang ama. Iniisip na lamang niya kung siya man ang nasa lugar nito ay baka ganito rin ang magiging reaksyon niya. Nakakasuklam naman talaga kasi ang kanyang nagawa. Kahit siya man din ay hindi maintindihan kung bakit ba maaga niyang isinuko ang kanyang pagkababae sa nobyo. Mahal naman niya si Jericho pero hindi yun sapat na dahilan upang isuko na lang niya basta-basta ang kanyang pagkabirhen. Para sa karamihan ng mga babae, ay ang virginity nila ang isa sa pinaka-importante na parte ng kanilang pagkababae. Kahit siya ay hindi niya mapatawad ang sarili. Pero heto na. Ano pa nga ba ang magagawa niya nandito na siya sa sitwasyong ito. Wala nang magagawa pa ang anumang pagsisisi. Ang dapat na lamang niyang gawin ay ang maging isang mabuting at huwarang ina para sa kanyang anak. Umakyat ka na sa kwarto mo, Bibian, dahil naiinis lang ako sa'yo. Sabi naman ni Alfredo. Maraming salamat po, Papa. Dahil kahit nakakagalit ang ginawa ko, tinanggap niyo pa rin ako. Patawarin niyo po ako. Kahit naman galit si Alfredo, ay hindi pa rin niya maiwasang manlambot ang puso dahil unika iha niya si Bibian. Ano pa nga bang magagawa ko, Bibian? Nandito na tayo. Salamat po, Papa. At umakyat na nga si Bibian sa kanyang kwarto. Ibinalita ni Bibian ang nangyari sa kanyang kaibigan na kapitbahay rin niya. Kaya naman, nagmadali itong pumisita sa kanilang bahay. Ito ay si Carmela. Hala gosh! Ang cute ng baby mo, bestie! Sabi ni Carmela at binitbit ang sanggol. Anong pangalan niya? Richard. Richard ang ipinangalan ko sa kanya. Sagot naman ni Bibian. Uy, gwapo ang tatay nito, no? Nasaan ang tatay niya? Yumao na siya. Bumangga ang kotse niya habang nagdadrive. Wow, nakakotse!
Bulas ni Carmela. Ngunit natakpan niya ang kanyang bibig nang ma-realize niyang hindi yun ang tamang reaksyon sa sinabi ni Vivian. Oops, sorry. Nabigla lang ako. Sorry to hear that, bestie. It's okay. 1 taon na rin naman siyang yumao. Napakabuti niyang tao. Hindi niya kami pinabayaan, kaya for sure, hindi rin siya pababayaan ng Panginoon. Nakangiting sambit ni Vivian. Pero paano? Magtutuloy ka pa ba ng pag-aaral? Ang laki rin ang nagastos sa'yo ng papa mo. Nakakapanginayang talaga, bestie. Kahit ako, akala ko gagraduate ka na. Alam ko naman yun, Carmela. Huwag mo naman akong gawing mas regretful pa. Sorry, bestie, pero paano yan? Magpapatuloy ka pa rin ba sa pag-aaral? Napabuntong hininga na lang si Carmela. Oo. Magpapatuloy ako ng pag-aaral. Sa ganung paraan, makabawi man lang ako kay Papa at kay Mama na yumao na rin. Kailangan kong masuklian ang lahat ng pagsusumikap nila para sa akin. Hindi pa naman huli ang lahat, hindi ba? Pero, paano ka makakapag-aral? Wala na magpapaaral sa'yo. Ang papa mo, retired na. Retired na sa work. At umaasa na lang din sa kuya mo. Ang kuya mo naman, may sarili ng pamilya. Napabuntong hininga ulit si Vivian dahil hindi na niya alam kung saan siya kukuha ng pang-aral niya. Kaya nga, baka naman pwede. Pagbibiro ni Vivian pero seryoso ang mukha niya. Gusto lang niyang pagaanin ang mood nila. Huy, baliw, wala akong ipang-uutang sa'yo. Tumawa naman si Vivian. Biro lang. Isang araw ay naghanap ng pwedeng mapasukan na trabaho si Vivian sa Maynila. Naghanap siya ng call center position. Nag-phone interview pa nga siya pero wala ni isa sa 10 in-applyan niya ang tumanggap sa kanya. Nadismaya siya dahil ang akala niya ay madali lang ang makapasok sa larangang ito. Hanggang sa isang araw ay may nakita siyang naghahanap ng kasambahay sa isang Facebook page. Hindi naman ganon kataas ang sweldo nun pero sino pa nga ba siya para mag-inarte hindi naman siya college student. Sinunod niya ang instruction ng Facebook post na iyon at nag-send ang resume sa email na naka-indika roon. Matapos ang ilang araw ay nakatanggap siya ng tawag mula sa babaeng nag-post nun. Mga simpleng katanungan lang naman ang ibinigay sa kanya ng babae at sinagot naman niya ito. Katunayan ay hindi magaling sa pagluluto si Vivian. Pero nang tanungin siya ng babae ay agaw eksena siya na para bang mas magaling pa siya kay Chef Boy Logro. Nang araw ding iyon ay sinabi sa kanya ng babae na tanggap na siya at pumunta na nga lang daw siya sa isang address next month. Stay in daw ito. Habang nagdaan ang mga araw ay unti-unti nang nagiging malambot ang ama niya sa kanya. Nagiging maamo na ito. Ganito naman talaga kasi ang magulang. Sa una lang sila magagalit. Pero hindi magtatagal ay mawawala rin iyon at mangingibabaw pa rin ang pagmamahal sa anak. Lagi na ngang nilalaro ni Alfredo ang apo nito at talagang nakikyutan siya rito. Papa, maghahanap nga pala ako ng trabaho sa Maynila. Gusto ko po kasing mag-aaral ulit para makabawi po ako sa inyo, sabi ni Vivian. Ikaw ang bahala, anak. Basta kung ano man ang gawin mo, susuportahan na lang kita. Basta siguraduhin mong tama yung mga desisyon mo sa buhay. Ngumiti naman si Vivian. Panghako po, Papa. May nahanap na nga po pala akong trabaho sa Manila, Papa. Talaga? At ano namang trabaho yan? Pagtataka ng ama.
Call center po, Papa. At some point, medyo naiilang at nahihiya si Vivian na sabihin ang katotohanan na pagiging isang kasambahay ang magiging trabaho niya. Hindi nga naman kasi siya pinag-aral hanggang kolehiyo para maging kasambahay. Dahil may pride din si Vivian, ay inilihim na lang niya ang katotohanan. Hindi naman sa ibinababa ni Vivian ang pagiging kasambahay, pero minsan nga naman kasi ay hindi rin maiwasan na manghinayang lalo na kung nakaabot ka ng kolehiyo. Kung ganun ay, kailan ang simula mo dyan? Next week na po, Papa. Ganun ba? O iwan mo na lang pala dito si Baby Richard. Dahil hindi mo siya pwedeng dalhin sa trabahong iyon. Ngumiti naman si Vivian. Makikiusap nga po ako sa inyo, Papa, ng ganun. Iwan ko po muna siya sa inyo. Magbigay na lamang po ako ng panggatas niya at pang-diaper kada kinsenas, sabi ni Vivian. O edi, sige, ganun na lang. Mag-iingat ka ron. At please lang anak, huwag mong basta-bastang ibinibigay ang pagkababae mo kung kan-kanino. Alam mo namang mataas ang tingin namin sa'yo ng mama mo, hindi ba? Pangako po, Papa. Hindi na po yan mauulit. Promise po. Pangako ni Vivian. Makalipas ang isang linggo, ay pumaynila na nga si Vivian at iniwan ang anak sa ama. Sumakay siya ng bus at 2 oras ang makalipas ay narating niya ang MRT. Sa MRT ay sumakay siya. Pagbaba sa MRT ay nag-jeep siya at pagkatapos ay nag-tricycle. Pagkatapos ay narating niya ang isang subdivision kung saan nakatayo ang bahay na kanyang pagtatrabahuan. Namangha siya dahil ang mga bahay na naroroon ay talagang pang mayayaman lang. Hindi niya alam na ganun pala kayaman ang pagtatrabahuan niya. Lumapit siya sa guard at nagpakilala. Sinabi naman niya kung ano ang pakay niya sa loob hanggang sa tumawag ang isang tao sa guard. At pagkatapos ng tawag na yun, ay pinapasok na nito si Vivian. Maigpit din ang security sa loob. Hindi naman kaya mga politiko at mga artista ang mga nakatira dito. Grabe naman pala. Bastante pala talagang magiging amo ko. Ang akala ko, simpleng mayaman lang ang pagtatrabuhan ko. Kausap niya sa sarili habang pinagmamasdan ng kapaligiran at naglalakad sa gilid. May mga puno pa sa paligid na pinaglalakaran niya kaya tuwang-tuwa siya. Nang marating ang eksaktong address, ay lalo siyang nabigla dahil sobrang ganda ng bahay na pagtatrabahuan niya. Pinindot niya ang doorbell at matapos ay lumabas ang isang babae na medyo nasa 40 na ang edad. Kumusta po? Ako po si Vivian, yung magiging kasambahay po dito. Ako naman si Jaina, yung mag-interview sa'yo. Halika, pasok ka. Yes po ma'am, marami pong salamat. At pumasok na nga sila sa loob. Lalong namangha si Vivian sa mga nakita sa loob ng bahay. Mamahalin talaga. Para bang bilyonaryo ang nakatira doon. Kayo po bang may-ari nito ma'am? Sobrang ganda po ng interior design. Komento pa ni Vivian. Naku, hindi miss. Ako ang manager ng may-ari ng bahay na ito. Napaisip naman si Vivian. Manager? Yes. Bali may meeting ako today at kailangan ko na rin umalis. May CCTV sa buong bahay na to kaya if in case man na may gawin kang hindi maganda, you're monitored. Maupo ka na lang sa sopa at hintayin na magiging amo mo. Paalala ni Jaina. Sige po. Maraming salamat po, Miss Jaina. Mag-ingat po kayo. Nagpasalamat naman si Jaina at umalis na nga ito. Naupo na lang si Vivian sa malambot na sopa habang pinagmamasdan pa rin ang loob ng bahay.
Siya ang manager ng may-ari ng bahay na to? Artista kaya ang may-ari nito? Sino naman kaya? Nag-aalala si Vivian dahil inisip niyang baka isang matapobreng mayaman ang artista na magiging amo niya. Naghintay lamang siya ng naghintay sa sopa hanggang sa dumating na rin sa wakas ang isang lalaki na basa ang buhok at nakasuot ng bathing suit na para bang katatapos lang nitong maligo. Kitang-kita ang cleavage ng chest ng lalaking ito kaya masasabing maganda talaga ang pangangatawan nito. Matangkad din ito at napakagwapo pa. Singkit ang mga mata nito, may makakapal na kilay at napakatangos pa ng ilong. Kumusta miss? Ikaw na siguro yung magiging kasambahay ko rito, right? Nabighan niya si Vivian sa lalaking ito. Unang tingin pa lang niya ay alam na niyang artista ito dahil sa tagday nitong kagwapuhan. Hindi nga lang niya ito kilala dahil hindi naman siya active para kilalanin ng mga artista sa TV. Magandang araw po sir. Ako po si Vivian at yes po, ako nga po ang magiging kasambahay ninyo. Kinagagalak ko po kayong makilala. Bumaba ng hagdan ng lalaki at umupo sa sopa. I suppose, kilala mo na ako miss. Imposibleng hindi dahil sikat na sikat ako sa Pilipinas. May pagkamayabang ang tono ng lalaki. Sorry but to be honest, ngayon ko lang po kayo nakita. Sorry po. Hindi po kasi ako nanonood ng lokal na palabas, mga foreign TV shows po ang pinapanood ko, sabi ni Vivian. That's good then, dahil ayokong may fan na makapasok sa bahay ko. My fans are very obsessive at nakakairita sila. Pinanghimusukan nila ang buhay ko. Good to hear na hindi mo ako kilala, sabi ng lalaki. Ano nga po pala ang itatawag ko sa inyo, sir? I hate being called sir. You can just call me Nathan, sabi ng lalaki. Okay po, Nathan. Nga po pala, may gusto po ba kayong ipagawa sa akin, Nathan? No, pwede ka na magpahinga muna ngayon. Nasa second floor ang kwarto mo. In fact, magkatabi lang tayo ng kwarto. Mga 3 PM gusto ko dalhan mo ako ng brewed coffee. Nasa kusina ang lahat ng mga bagay na kailangan mo. Tawagan mo lang ako kung may kailangan ka. Nasa ref ang number ko. Ano pa ba? Nag-isip si Nathan. Nga pala, in case man na may kaibigan ka na fan ko, ayokong sabihin mo kahit kanino na sa akin ka nagtatrabaho. Bawal mo kong picturean ng palihim dahil monitored ka ng CCTV. Ngumiti naman si Vivian. Huwag po kayo mag-alala. Wala po akong kilala na idol kayo. Proud na sabi ni Vivian na akala mo naman ay ikakatuwa yun ni Nathan. That's an insult, Vivian. Don't say that again, sabi ni Nathan at tumayo na. Anyway, may papasok mamayang babae. Papasukin mo kapag nagpakita ng ID. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Nagmamassage lang yun. Pagod ng katawan ko at gusto ng massage ngayon. Okay lang po, Nathan. Kahit naman po babae niyo siya, wala naman po akong karapatang panghimasukan ng personal na buhay niyo. That's good to hear. But again, hindi ko siya babae, massage lang siya. Malinaw ba yun sa'yo? Natawa naman si Vivian dahil sa masyadong pagiging defensive nitong si Nathan. Bukod sa gwapo ito ay tingin niya napaka-cute ng personality nito. Tumayo na nga si Nathan. Pwede ka na magpahinga muna sa kwarto mo if wala ka ng ibang tanong. Okay po Nathan, maraming pong salamat, sabi ni Vivian at umakyat na nga si Nathan. Umakyat na rin si Vivian sa kanyang kwarto at katabi lang ng kwarto ni Nathan. At doon ay napabuntong hininga siya.
Napayak din siya dahil ito ang unang beses na mawawalay siya sa kanyang anak. Kaagad siyang nakipag-video call sa ama upang sabihin na nakarating na siya sa Maynila. Kinumusta rin niya ang kanyang anak at ayos nga lang daw ito at makulit pa rin. Self, ilang taon lang. Pagtsagaan mo na lang to. For sure, makakaipon ka rin para sa college mo. Sabi na lang ni Vivian at umidlip muna. Nag-alarm din siya ng 2:45 PM dahil nga 3 PM ay dadalhan pa niya ng coffee si Nathan. Nang mag-alas 3 nga ay pumunta sa kusina si Vivian upang timplahan ng kape ang amo. Pero hindi niya alam kung paano gamitin ang coffee maker kung kaya't nanood pa siya ng video tutorial sa YouTube. Pero kahit anong nood niya roon, ay hindi talaga niya makuha kung paano. Hanggang sa pumasok sa kusina si Nathan. I was waiting for the coffee. What happened? Kinabahan si Vivian dahil inisip niyang baka magalit sa kanyang amo. Naku Nathan, pasensya na po. Medyo natagalan. Kasi hindi ko po alam kung paano to gamitin. 3-in-1 lang po kasi ang kinalakihan ko. If you don't know something, you should just tell me. Hindi ko naman ini-expect na alam mo na ang lahat sa simula. Sermon ni Nathan. Sorry po Nathan. Forget it. Panoorin mo kung paano mag-brew ng coffee. Sabi ni Nathan at ipinakita nga niya ito kay Vivian. Nasa gilid naman si Vivian at pinagmasdan nga ang bawat galaw ni Nathan. Namangha siya at lalo siyang nakyutan sa binata. Ang lalaki pa ng muscles nito na talagang green flag sa kanya. Kung hindi lang niya ito amo ay baka nagkagusto na siya rito. Pero syempre alam niyang may boundaries sila ng amo. Bukod doon naman kasi ay naniniwala siyang hindi magkakagusto sa isang katulad niya, ang isang sikat, mayaman at gwapong lalaki na katulad ni Nathan. Anyway, since hindi ka pa nakakatikim ng brewed coffee, sabay na tayong magkape sa sala. Huwag kang puro 3-in-1 dahil balita ko, nakakabilbil daw yun. Sabi ni Nathan. O talaga? Kaya siguro ang kapal ng bilbil ko. At nagsalo nga sila sa sala. Tumikim ng kape si Vivian. Parang hindi naman ito masarap. Mas masarap pa rin ang 3-in-1. Sabi nito. I understand. Mga mayayaman lang ang nakakaintindi sa lasa ng brewed coffee. So hindi kita pipiliting gustuhin to. But at least, ubusin mo yan para naman hindi masayang. Okay po. Ang bait niyo rin po pala Nathan, no? Akala ko hindi kayo magiging approachable since sikat kayo at artista pa. I don't want to talk about that. Let's talk about you. Sabi ni Nathan. I suppose you're coming from a very poor family para maging kasambahay. You're too young. Actually, hindi naman kami ganun ka-poor pero nangangailangan kasi ako ng pang-college kaya napilitan ako magtrabaho. Besides, may anak na rin kasi akong 2 years old kaya kailangan ko siyang buhayin. Really? Hindi sa chismoso ko but how about the father? Namatay na kasi sa aksidente ang tatay ng bata. Malungkot na sabi ni Vivian. Oh, sorry about your loss. Kaya pala nagtatrabaho ka ngayon. Galingan mo sa work dahil malay mo, matuwa ako sa'yo at baka bigyan kita ng malaking bonus. Sabi ni Nathan na ikinatuwa ni Vivian. Talaga ba? Salamat kung bibigyan mo man ako. Ma-appreciate ko yan ng sobra. Nasabik na sabi ni Vivian. Oops, huwag ka masyadong excited. As I said, kapag natuwa ako sa trabaho mo, kaya galingan mo. Noted, Nathan. Nang magabi ay nakatanggap ng tawag si Nathan mula kay Jaina. Nathan, may bad news ako sa'yo.
Si Leah, yung PA mo, itinakbo niya yung 10 milyon. Hindi ko na siya mahagilap ngayon. Napabalikwas ng higa sa sopa si Nathan sa narinig. Ano? Tinakbo niya yung 10 milyon? Ang lakas ng loob niyang gawin yun sa akin. Ang sabi pa nga raw, nakalipad na raw siya sa Australia. Sinabi ko na't hindi mo dapat pinagkatiwala sa kanyang perang yun. Humanda siya sa akin. Humanda sa akin ng babaeng yun. Hahanapin ko siya hanggang sa impyerno. Galit na galit na sabi ni Nathan at ibinaba niya ang kanyang phone. Teka Nathan, ano yun? Hindi naman sana nakikichismis ako ha. Bagtataka ni Vivian. Well, to be honest, you already are. But it's fine. Yung PA ko kasi na pina-withdraw ko ng 10 million sa bangko. Biglang ininakbo ang pera ko. Don't think na kawalan sa akin ng 10 million. Pero ayoko lang ng mga taong hindi mapagkakatiwalaan. I really despise them. May panggigigil na tono ni Nathan. Eh di paano na yan? Sayang yung 10 million. Hayaan mo na, ani Nathan. At may naisip. Teka, I suppose mapagkakatiwalaan ka naman, di ba? Siyempre naman, bakit mo natanong? Mabilis na tugon ni Vivian. Gusto mo rin bang mag-apply sa akin as PA? Pwede kong doblehin ng sahod mo. Nanlaki ang mga mata ni Vivian sa kanyang narinig. Oo naman Nathan, pero teka, ano bang ginagawa ng isang PA? Kailangan mo lang sumunod sa akin sa lahat ng taping ko, guesting, etc. Tugon ni Nathan. Sige, payag ako. Kailangan ko kasi talaga ng pera eh. Need ko makaipon ng mabilis para makapag-continue na ako sa pag-aaral. Okay, sige. May bago akong movie at next week na ang taping. Bale, magtatagal ng 1 linggo ang taping. Kailangan nasa tabi kita all the time. Ani Nathan. Napangiti naman si Vivian dahil excited na siyang magtrabaho sa environment ng mga artista. Dumating nga ang araw ng taping. Sumakay ng SUV si Nathan at Vivian. Nasa tabi ng driver si Vivian at nasa likod naman si Nathan at nakasandal ang likod sa backrest ng upuan at nagpapahinga. Nathan, excited na ako makakita ng mga celebrities sa taping, sabi ni Vivian. Don't be a fangirl of anyone there. Huwag mo silang kausapin or magpakuha ng picture. Minsan kasi nakakairita rin yung ganun pero wala ka lang magawa kung hindi ang pumayag na lang dahil ayaw mong may masabi ang iba sa'yo. Paliwanag ni Nathan. Hindi naman sa ganun pero syempre nakakatuwa lang na makakita ng mga artista ron, sabi naman ni Vivian. Anyway, ang leading lady ko rito ay si Rose. Medyo suplada yun at meron siyang gusto sa akin. Though I don't really like her as a woman. But I think you're pretty enough para pagselosan niya so intindihin mo na lang siya, okay? Tumaba naman ang puso ni Vivian sa narinig na she's pretty enough. Marami nang nakapagsabi nun sa kanya pero ibang epekto kapag ang isang sikat at gwapong aktor ang nagsabi nun sa kanya. Yes Nathan, no problem. Narating nila ang taping location at nanibago nga si Vivian sa mga nakitang taping setup doon. May mga nakita siyang artista at namangha siya sa itsura ng mga cast. Sa isang tent ay naroroon si Nathan kaya syempre ay nandun din si Vivian. Minimake pa ng makeup artist si Nathan habang nakaupo. Si Vivian naman ay pinagmamasdan lang ang buong paligid at nakaupo sa gilid. Maya-maya ay may babaeng pumasok sa loob. Kilala ni Vivian ito sa itsura pero hindi sa pangalan. Napakaganda ng babae. Kulot at blonde ang buhok nito. At ang sexy ng pangangatawan. Good morning, Han! Long time no see! Pagbate agad ng babae kay Nathan. Inutusan naman ni Nathan na umalis muna ang makeup artist at sinunod naman ito ng makeup artist.
Naiwan silang tatlo sa loob ng tent. Ikaw rin, miss. Umalis ka na muna kung sino ka man. Utos na sabi ng babaeng si Rose kay Vivian. No, she's my new PA. Kasama ko siya kahit saan. Oh? May bago ka ng PA? Na paano yung isa? Nag-resign siya. Wow, nag-resign. Siya pa talaga ang may ganang mag-resign. Hindi niya lang alam kung gaano siya kaswerte na lagi siyang nasa tabi mo, sabi ni Rose. Nilapitan ni Rose si Vivian. Hello Vivian, magkano offer ni Nathan sa'yo? Dodoblehin ko. Sa akin ka lang mag-work. Kaya inaalok ni Rose si Vivian ay dahil nagagandahan siya kay Vivian at nangangamba siya na baka matukso si Nathan dito at ayaw naman niyang mangyari yun. I offered her 50 million. Kung mayroon kang 100 million dyan, go for her. Sarcastic na sabi ni Nathan. 50 million my ass. Sino naman niniwala? At binalik ni Rose ang atensyon kay Vivian. Ano, how much ang offer niya sa'yo? Mabait si Nathan sa akin kaya bukod dun sa pera ay mas mahalaga sa akin kung paano niya ako pakitunguhan. Kaya hindi ako aalis sa pagtatrabaho sa kanya. Nakangiti namang sabi ni Vivian. Inikot ni Rose ang mga mata nito na para bang naaartehan ito sa kanya. Ikinagulat naman niyo ni Vivian dahil hindi niya alam na harapan pala talaga kung mag-inarte itong si Rose. Nang nasa mismong taping na ay mag-isang nakatayo si Vivian habang pinapanood na umarte si Nathan kasamang ibang cast. Maya-maya ay nilapitan siya ni Rose. Hello PA ni Nathan, I have an offer for you. What offer? Pagtataka ni Vivian. Manmanan mo si Nathan at sabihin mo sa akin kung sino-sino ang mga artistang babae na lumalapit sa kanya na posibleng nangaakit sa kanya. For sure, madali lang yun para sa'yo dahil lagi mo naman siyang kasama. Sorry, ayokong tanggapin ang offer mo, sabi ni Vivian pero may respeto pa rin ang tono niya. Dahil ayaw naman niyang ma-open si Rose. How about 500,000 pesos? Okay na ba yun sa'yo? Napalunok ng laway si Vivian. Napakalaki na nun at kaya na siya nitong pag-aralin sa natitirang isang taon niya sa college. Natutukso siya kaya hindi siya makapag-decide ngayon. Pag-iisipan ko na muna parang hindi pa ako ready sa ngayon. Sure, 1 week lang ang taping namin kaya I'll give you 1 week to decide. Here's my calling card. Tawagan mo lang ako once na makapag-decide ka na, okay? At inabot nga ni Rose kay Vivian ang calling card. Tinanggap naman ito ni Vivian at mabilis na ibinulsa. Matapos ay umalis na si Rose. Napatingin naman si Vivian kay Nathan na noon ay umaacting pa rin. Nakonsensya siya pero hindi niya kayang tanggihan ng 500,000 pesos. Sobrang laki naman talaga kasi noon para sa kanya. Nang matapos ang taping ay umuwi na sina Vivian at Nathan. Nasa kotse sila at nagmamaneho ang driver. I saw you. Kinausap ka ni Rose kanina. Ano na naman ang mga sinabi niya sa'yo? Kinabahan si Vivian pero pinilit niyang hindi magpahalata. Wala yun. Huwag mo yung intindihin. Mga maliliit na bagay lang. Nagpatuloy ang mga araw hanggang sa dumating ang huling araw ng taping. Kinausap muli ni Rose si Vivian. Nakahalukip-kip si Rose habang nakaharap kay Vivian. Nakapag-decide ka na ba? Confident na tanong ni Rose. Matagal na pinag-isipan ni Vivian ang kasagutan sa tanong na iyan ni Rose. At naisip niyang mas mahalaga sa kanya ang values at credibility kaysa sa pera. Kaya naman kahit nanghihinayang siya sa malaking halaga, ay tinanggihan pa rin niya ang alok. Salamat sa offer mo, Rose, pero naisip kong malaki ang utang na loob ko kay Nathan at hindi ko siya kayang saksakin patalikod. Nagtaas naman ng kilay si Rose na nadidismaya. Naiinis siya at iniisip na ang arte ni Vivian para pairali ng values nito kaysa sa pera. Sure. Huwag mong pagsisihan yan. At umismid pa siya.
saka naglakad palayo. Nakahinga naman ng maluwag si Vivian. Kahit nasabi na niya ang dapat niyang sabihin ay sa loob-loob niya, ay napakalaking panghihinayang pa rin niya. Minsan pa nga ay nagdadalawang isip pa siya kung tama ang desisyon na ginawa niya. Pero aniya, nagawa na niyang mag-decide kaya hindi na niya iyon babaliktarin pa. Lumipas sa mga araw at naging maganda ang relasyon ni Vivian at Nathan bilang amo at PA/kasambahay. Napakamaunawain ni Nathan kahit na hindi magaling magluto si Vivian. Sa halip na magalit ito sa kanya, ay tinuturuan na lamang siya nito kung paano magluto ng mga kung ano-ano. Lubos namang na-appreciate iyon ni Vivian dahil bihirang-bihira lang ang mga among ganoon. Aniya, kung ibang amo lang si Nathan ay baka pinalitan na siya nito ng iba. Isang araw nakatanggap ng tawag si Vivian mula sa kanyang ama at sinabi ng kanyang ama na ayaw raw uminom ng gatas ng kanyang anak. Lubos namang nag-aalala si Vivian dahil masyado pang bata ang kanyang anak para tumigil sa pag-inom ng gatas. Dahil doon, ay kinuha muna ni Vivian ang kanyang anak mula sa ama. Tinanong pa siya ng kanyang ama kung paano ang kanyang trabaho at dito na ipinagtapat ni Vivian na nagtatrabaho siya bilang isang personal assistant ng isang artista. Nagsinungaling pa siya na nag-resign na siya sa call center at ipinalit nga niya ang pagiging PA. Lumawas mula probinsya ang kanyang ama at ibinigay nga niya ang apo kay Vivian. Ipinaliwanag naman ni Vivian sa ama na kaya naman ang kanyang work na pagsabayin ng pag-aalaga sa anak at ang trabaho nito. Matapos noon ay umuwi na rin pabalik ang kanyang ama at siya naman ay bumalik sa bahay ni Nathan. Pagbalik niya ay nagulat si Nathan dahil sa bitbit niyang bata. Vivian, sino yan? Nahihiya si Vivian. Please Nathan, sinabi kasi ni Papa na ayaw uminom ng gatas ng anak ko. Alam mo namang napakabata pa niya para tumigil sa pag-inom ng gatas. So, are you saying you need to breastfeed him? Do you still have enough milk though? Tanong ni Nathan. Nailang na tumango at ngumiti si Vivian. Sana okay lang sa'yo. Promise, gagawin ko ang lahat para hindi maka-apekto sa work ko. Kailangan ko lang kumbinsin ng anak ko na uminom ng gatas. Nagbuntong hininga si Nathan. Sure, ayos lang naman siguro. Basta wag lang maingay. Ayoko makarinig ng anumang ingay mula sa umiiyak na bata. Ngumiti naman si Vivian sa tuwa. Maraming salamat Nathan. Ang bait mo talaga. You're the best amo. At nagpunta na nga sa sariling kwarto si Vivian kasamang anak at doon ay pinadede ang kanyang anak. Anak naman, bakit ang tigas ng ulo mo? Diba sabi ko naman sa'yo na magpakabait ka kay Lolo? Patuloy lang sa pagdede ang anak. Nagpabuntong hininga na lang si Vivian at muli ay napaiyak na naman siya. Iniisip kasi niya kung ano kaya ang magiging buhay niya kung hindi namatay sa aksidente ang kanyang dating nobyo. Siguro ay maganda na ang buhay niya ngayon. Gaganda nga ba ang buhay niya kung nagkataon? Sa palagay ni Vivian ay hindi. Ipinakilala kasi siya ng dating nobyong si Alexander sa mga magulang nito at hindi siya tinanggap ng mama ni Alexander. Noong sinabi pa nilang buntis siya ay sinabi ng mama ni Alexander na ipalaglag niya ang bata dahil hindi raw nito kayang tanggapin ang isang babaeng kagaya niya na nakikipagsiping sa lalaking hindi naman niya asawa. Para kasi sa mama ni Alexander ay malaking red flag ang isang babaeng basta-basta na lang ibinibigay ang virginity sa isang lalaki. Hinuha pa ni Vivian, kung naging sila nga ni Alexander ay hindi siya patatahimikin ng biyanan. Nang mamatay nga si Alexander ay siya ang sinisisi ng mama ni Alexander dahil kasalanan daw niya kung bakit daw ito namatay. Miss na ni Vivian si Alexander kaya hindi niya maiwasang muling mangulila rito at mapaiyak. Nang makatulog ang anak ay iniwan muna niya ito sa kama. Matapos nun ay bumaba siya sa sala. Doon ay nakita siya ni Nathan. Napansin ni Nathan ang namamaga niyang mga mata.
Parang namamaga ang mga mata mo. I suppose you cried for whatever reason. Pinunas si Vivian ang kanyang pisngi at pilit siyang tumawa. Sorry, halata ba? Namiss ko lang kasi bigla ang tatay ng anak ko. Napaisip lang ako kung ano kaya ang magiging buhay namin ng anak namin kung buhay pa sana siya ngayon. Maupo ka. Utos ni Nathan. Umupo nga si Vivian sa isa sa mga sopa sa sala at nagbuntong hininga. I'm not really the type of person that gives advice to other people. Hindi ako sanay roon. And aminado akong hindi rin ako kagalingan doon. But no matter what you're experiencing right now, I'm pretty sure you can overcome that. Ngumiti naman si Vivian. Salamat, Nathan. Hindi ka lang mabait na amo. Napaka-understanding mo rin. Oo nga pala. Mom's going here tomorrow. Gusto kong gawan mo siya ng favorite ng beef steak. I have the manual there kung saan naka-instruct kung paano mo lutuin yung favorite niyang pagkain. So, yun. Ay sige po, gagalingan ko po. Kinabukasan ay naghanda nga ng beef steak si Vivian para sa parating na ina ni Nathan. Pasipol-sipol pa siya sa kusina habang nagluluto. Nasa likod din niya ang kanyang anak at nakasakay sa nakabalot na baby wrap. Umiiyak kasi ito kapag mag-isa lamang ito sa kwarto. Nang matapos maluto ang pagkain ay saka naman nagring ang doorbell. Bubuksan na sana ni Vivian ang gate pero nagpa siya si Nathan na siya na lamang ang magbubukas. Kabado naman si Vivian dahil nag-aalala siya na baka hindi magustuhan ng mama ni Nathan ang niluto niya. Inayos muna ni Vivian ang lahat ng mga kagamitan sa kusina at nang tingin niyang ayos na ang lahat, ay narinig niya nag-uusap si Nathan at ang mama nito sa may sala. Kaya naman lumabas siya upang batiin ang mama ni Nathan. Nakatalikod mula sa kanya ang mama ni Nathan kaya hindi niya nakikita ang mukha nito. Pero sa bihis nito ay masasabing napakapasyonista nito. Mom, siya nga palang bago kong kasampay. Pakilala ni Nathan kay Vivian. Kaya naman napalingon ang mama ni Nathan sa kanya. Ngunit, isang nakakagulat na revelasyon ang nalaman ni Vivian. Ang ina pala ni Nathan ay ang siya ring ina ni Alexander na nang maliit sa kanya noon. Nagimbal din ang ina ni Nathan na si pilitan ng namukhaan si Vivian. Kumunot ang noon nito at unti-unting nilapitan si Vivian. Na makumpirma nitong si Vivian nga ang kasambahay ay malakas na itong sinampal. Napahawak sa pisngi si Vivian dahil sa sakit ng sampal na iyon. Nagulat naman si Nathan at lumapit ito sa kanila. Ma'am, bakit niyo yung ginawa sa kanya? Naguguluhang tanong ni Nathan habang nanlalaki ang kanyang mga mata sa gulat. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Nanlilisik ang mga mata ni Pelita. Ma'am, nandito lang po ako para magtrabaho. Umiiyak na sabi ni Vivian. Pero sinampal siya ulit ni Pelita. Kaagad naman pumagitna si Nathan sa kanila para hindi na masampal pa ulit ni Pelita si Vivian. Sinungaling ka. Nandito ka para akitin na naman ang anak ko. Hindi ka pa ba nakontento sa ginawa mo kay Alexander? Mom, ano po bang ibig sabihin ninyo? Naguguluhan pa rin tanong ni Nathan. She's the snake that killed Alexander. Siya ang dahilan kung bakit namatay ang kapatid mo. Mom, you mean siya yung girlfriend ni Alex na nabuntis niya? Oo, siya nga. At alam mo na kung anong plano niya. Gusto niya mapakasalan siya ni Alexander nang sa ganon ay makaahon siya sa kahirapan. Kaya ngayon, ikaw naman ang pinupuntirya niya. Look how disgusting of a person she is. Walang moralidad. Wala po kayong karapatang pagsabihan ako ng ganyan, madam. Nagtatrabaho lang po ako rito at wala rin po akong alam na kapatid ni Nathan si Alexander. Kaya wag niyo po akong pagsalitaan ng masama dahil hindi niyo po ako kilala. Umiiyak na sabi ni Vivian habang hawak ng isa niyang kamay ang kanyang pisngi na nasampal kanina. Napayak naman ang anak ni Vivian na buhat-buhat niya sa likod
At doon ay saka ito napansin ni Pilita. Nagulat siya dahil ang batang ito ay kopyang-kopya ang mukha ni Alexander noong nasa ganon itong edad. Samantala, hinawakan ni Nathan ang balikat ng ina sa pangamba na baka saktan naman ito si Bibian. Mama, huminahon po kayo, please lang po. Bibian, umakyat muna kayo ng baby mo sa kwarto. At sinunod nga yan ni Bibian. Nagmadali itong tumakbo patungo sa kwarto nito sa pangalawang palapag. Inilak nito ang pinto at doon ay umiyak ng umiyak. Bumalik kasi sa mga alaala niya kung paano siya minaliit na matanda sa harapan ni Alexander noon. Samantala, pinaupo muna ni Nita ng ina sa sopa at pinainom ng malamig na tubig. Mom, I didn't know na siya pala ang girlfriend noon ng kapatid ko. Ang apo ko, kamukhang kamukha siya ng kapatid mo, Nathan. Sabi ni Pilita at napaluha. Bigla kasi siyang nangulila sa anak na mahal niya. Ganun na ganun ang itsura ni Alexander noong bata pa lang siya. Sigurado kung lalaki siyang kamukhang kamukha ng anak ko. At hindi na niya napigilan pang mapaluha. Mom, sorry, I didn't really know. Palayasin mo ng babaeng yun, Nathan. Ayokong masira ang buhay mo nang dahil sa kanya. Sige po, ma'am. I'll do that right away. Palalayasin ko na po siya alang-alang po sa peace of mind niyo. Pero duda si Nathan sa kanyang mga binitawang salita. Mahal na mahal kasi niya ang kapatid niya. At the end of the day, anak pa rin ng kapatid niya ang anak ni Bibian at kailangan niya itong alagaan alang-alang sa kanyang kapatid. Bukas palayasin mo na siya, promise anak ha. Ayokong matulad ka sa kapatid mo. Mama, wala naman pong masamang intensyon si Bibian sa akin at naniniwala po ako na nagkataon lang na nag-apply siya sa akin ng trabaho. Ang totoo po kasi niyan, nung naghanap ng maid ang manager ko, di naman po niya dinisclose na ako ang magiging amo, so I'm really sure na wala siyang masamang intensyon sa pag-apply. But still, palalayasin ko na po siya para po sa inyo. Niyakap na lang ni Pilita ang kanyang anak. Ganon na lang ang pag-aalala niya na baka maulit kay Nathan ang nangyari noon kay Alexander. Ilang oras ang lumipas ay umalis na rin si Pilita. Pero bago yun ay paulit-ulit niyang pinakiusapan si Nathan na sisantahin na kaagad si Bibian. Nang makaalis si Pilita ay naiwan sa sala si Nathan. Napaupo na lang siya sa sopa habang inaalala ang nakaraan. Flashback 3 years ago. Galing sa trabaho noon si Nathan at kakatapos lang mag-shooting sa isang pelikula. Sinabi sa kanya ng kanyang manager na kakatawag lang sa kanya ng ama niya at sinabing na aksidente si Alexander. Kaagad na nagtungo sa ospital si Nathan dahil ang kanyang bunsong kapatid ay nag-aagaw buhay. Naabutan pa niyang buhay si Alexander noon sa ospital at ito ang sinabi sa kanya ng kapatid. Kuya, ang anak ko. Alagaan mo ang anak ko. Hirap na hirap magsalita nun si Alexander habang tumutulo ang luha mula sa mga mata at bumabagsak sa tenga nito. Hindi Alex, kapatid ko. Lumaban ka. Hindi ko alagaan ang anak mo. Ikaw ang mag-aalaga sa kanya kaya please, lumaban ka. Umiiyak na sabi ni Nathan. Si Bibian, please, ingatan mo ang mag-ina ko. Kuya, sasabihin mo na mama at papa, patawarin nila ako sa mga atraso ko, sabi ni Alexander. At doon, nanagutan ng hininga si Alexander. Umiyak na lang ng umiyak si Nathan matapos nun. Sinubukan naman niyang hanapin nun si Bibian pero
Kailanman ay hindi niya ito nakita at wala rin siyang alam sa pagkakakilanlan nito. Naalala din ni Nathan ang mga kwento ng kanyang nakababatang kapatid sa kanya. Proud na proud noon si Alexander na may girlfriend na siya. Siya lang ang pinagsasabihan nito tungkol kay Vivian dahil nga malaki ang tiwala sa kanya ng kapatid. Sinabihan pa nga niya noon ng kapatid na huwag itong may in love sa mga may hirap dahil nga alam na alam niyang magiging tutol doon ang kanilang ina. Pero ang sabi lang ni Alexander ay wala itong pakialam. Ipaglalaban nito ang pag-ibig nito kay Vivian. Doon lang nakita ni Nathan ang kaligayahan sa mga mata ni Alexander na kailanman ay hindi niya nakita. Aniya, kung ganito kaligaya si Alexander sa piling ni Vivian, ay masaya na rin siya para dito. Ipinakita pa sa kanya noon ni Alexander ang litrato ni Vivian at aminado nga siya na maganda nga ito. Sa tuwing nagkikita sila ng kapatid, ay laging si Vivian ang topic nito sa kanya. Kaya naman proud na proud siya sa nakababata niyang kapatid. Mabalik tayo sa kasalukuyan. Umakyat si Nathan sa kwarto ni Vivian at kumatok sa pinto. Nakailang marahang katok siya sa pinto saka ito bumukas. Pumasok siya sa loob at umupo sa kama. Pasensya na sa ginawa ni Mama sa'yo kanina, Vivian. I was even shocked to that revelation. I never knew na ikaw palang babaeng kaisa-isang inibig ng kapatid ko. Sabi ni Nathan habang nasa baba ang tingin. Sorry, Nathan. Promise, hindi ako katulad ng sinabi ng mama mo. Minsan ay hindi ko ginamit ang kapatid mo at minsan ay wala sa isip ko na perahan ka o akitin. Paliwanag ni Vivian. I know, naniniwala ako sa'yo. Kilala ko si Alexander at alam kong napakapihikan niya sa mga babae. If he love you that much, it means you're worth it. Hindi siya iibig sa kung kani-kanino lang. I know him very well. Ako ang taong pinaka nakakakilala sa kanya. Alam ko ang bawat bagay na gusto niya. Alam ko ang bawat bagay na ayaw niya. And I miss him so much. Tumayo si Nathan at tumapit kay Vivian. Alam mo ba kung anong sinabi ni Nathan sa akin bago siya pumanaw? Sinabi niyang, alagaan ko kayo. Hanggang sa huli, ikaw ang iniisip niya. Mahal na mahal ka niya. Pagkamat kay iyak lang ni Vivian, hindi niya maiwasang mapaiyak muli dahil bumabalik na naman sa kanya ang nakaraan. Pwede ko bang mabuhat ang pamangkin ko? Tanong ni Nathan. Hinubad nga ni Vivian ang baby wrap na suot niya at hinayaang kunin ni Nathan ang anak niya sa kanyang likod. Binuhat ni Nathan ang kanyang pamangkin. Napangiti siya habang pinagmamasdan nito. Ngayong nalaman kong anak siya ng kapatid ko, ngayon ko lang napansin na ang laki nga ng pagkakahawig nilang dalawa. Siguradong lalaki siyang kamukhang-kamukha ni Alexander. At pagkatapos ay niyakap niya ito. Vivian, may aaminin ako sa'yo. Sabi ni Nathan. Ano yun, Nathan? Nakiusap sa akin si Mama na sisantihin ka. I said I will do, pero I don't mean that. Can you please pretend that you don't work here anymore? Kapag bibisita siya, please go somewhere else. It's okay, Nathan. Aalis na ako rito. Ngayong nalaman kong kapatid mo si Alexander, hindi ko na alam kung paano pa ako magtatrabaho sa'yo. Hindi pwede. Sinabi sa akin ni Alexander na alagaan ko kayong dalawa. Kalimutan mo na yun, Nathan. Salamat sa kabutihan mo. Pero parang hindi ko kayang tumanggap ng anumang tulong mula sa inyo. Sobrang baba na ng tingin ko sa sarili ko dahil sa mama mo. Pasensya na kung
Sasabihin ko to pero sa totoo lang, ang mama mo ang dahilan kung bakit na-aksidente si Alexander. Kung hindi siya galit na galit sa akin, hindi mangyayari yun sa kanya. Anong ibig mo sabihin? Pagtataka ni Nathan. Ilang oras bago na-aksidente si Alexander, tumawag siya sa akin at sinabing pupuntahan niya ako dahil gusto ng mama mo na alokin ako ng malaking pera para ipalaglag ang bata. Siyempre sa takot ni Alexander, kaagad niya akong pinuntahan pero yun na palang huli naming pagkikita. Nasaktan si Nathan sa kanyang nalaman. Totoo ba yan, Bibian? Tumango si Bibian. Totoong totoo yun, Nathan. May galit din ako sa mama mo sa totoo lang. Sorry if that happened, Bibian. You and Alexander don't deserve this. Nagmamahalan lang naman kayo. I'm really sorry. Wala kang kasalanan, Nathan. Humihingi ako ng tawad on behalf kay mama. Mataas ang pride ni mama kaya hindi niya tatanggapin na kasalanan niyang nangyari. It's okay, Nathan. Maghanap ka na ng ibang maid. Kapag nakahanap ka na, sabihin mo na lang sa akin para makapag last day na ako sa work. Sabi ni Bibian. If that's your decision, I will respect that. But please, wag mong tanggihan ang mga tulong na ibibigay ko sa'yo. What do you mean? Pag-aaralin kita hanggang sa makapagtapos ka ng college. Please do your best to have a better job na kayang bumuhay sa anak niyo ng kapatid ko. In the meantime, ako na rin ang magsusustento sa anak niyo. No problem, hindi mo kailangang mahiya. Ginagawa ko to para sa anak niyo na pamangkin ko. Ayos lang ba talaga yun, Nathan? Oo, ayos lang yun. After all, mayaman naman ako, hindi ba? Barya lang sa akin ang mga bagay na pangangailangan niyo ng anak mo. Kaya don't feel bad. Hindi ka nakakaabala sa akin. Salamat, Nathan. Napakabait mo. Babayaran ko ang lahat ng tulong mo kapag nakaluwag-luwag ako, promise yan. Sabi ni Bibian. Kinausap na nga ni Nathan ang kanyang manager para maghanap ng bagong kasambahay. Tinanong pa siya ng manager niya kung ano ang problema pero hindi na niya dinisclose ang family problem nila. 3 araw lang ay nakahanap ng kanyang manager ng bagong kapalit. Ngayong araw ang huling araw ni Bibian sa bahay ni Nathan. Ihahatid na kita sa bahay niyo sa probinsya, sabi ni Nathan. Hindi na kailangan, Nathan. Maraming salamat. No, hindi ako papayag na tumanggi ka. Ang dami mong bitbit at nasa likuran mo pang anak mo. Tingin mo ba mapapanatag ako na bumiyahe ka pa probinsya? What if something bad happened? Isipin mo na lang na ginagawa ko to para sa anak mo. If that makes you feel better. Kung ganon, maraming salamat talaga, Nathan. Hindi mo alam kung gaano kalaki ang utang na loob ko sa'yo. Maraming salamat talaga. Inihatid na nga siya ni Nathan sa kanyang probinsya. Halos 3 hours din silang nasa biyahe hanggang sa narating nga nila ang bahay ni Bibian. Binuhat ni Nathan ang mga kagamitan ni Bibian at dinala ito papasok sa bahay. Takang-taka naman ang ama ni Bibian kung bakit kasama nito ang isang sikat na artista. Bumulong siya sa anak. Anak, di ba yan yung artista? Bakit siya nandito? PA po ako, di ba? Sa kanya po ako nag-work. Ikukwento ko po mamaya ang lahat, Papa. Iho, magandang gabi. Kumain ka muna rito sa bahay. Pag-aya ng ama ni Bibian. At nakikain nga si Nathan doon. Ang ulam pa nila ay sinigang. Hindi naman nagtagal ay nagpasyal ng umuwi si Nathan. Nathan, need mo na ba talagang umuwi? Masyado na kasing gabi. Baka pwede ka muna makitulog muna rito hanggang sa mag-umaga. No thanks. Kaya ko namang umuwi and maybe it will just take 2 hours to go back to Manila.
Maluwag na kasi ang kalsada ngayon kaya mabilis na lang ang biyahe. Ganun ba? Maraming salamat ulit ha. Mag-iingat ka sa daan. Hindi mapigilang mangulila ni Vivian dahil magkakahiwalay na sila ng lalaking napakabuti sa kanya. Ganon din naman si Nathan. May pangungulila sa puso niya ngayong magkakahiwalay na sila ni Vivian. Kahit ilang buwan lang sila nagkasama, ay nagkaroon ng maraming attachment sa kanila sa isa't isa. Dito na nga ipinaliwanag ni Vivian sa kanyang ama ang lahat ng mga nangyari. Sinabi rin niya sa ama na pag-aaralin siya ni Nathan at tutustusan ang pangangailangan nilang mag-ina. Natuwa naman ang kanyang ama roon. Makalipas ang ilang araw, ay nag-enroll nga si Vivian sa school at ipinagpatuloy ang huling taon niya sa kolehiyo. Sinusustentuhan naman siya ni Nathan kagaya ng pangako nito sa kanya. Naging maayos naman ang part-time niya sa school at full-time niya bilang isang single mom. Lumipas ang ilang buwan ay isang bangungot ang dumating kay Vivian. Pag-uwi kasi niya sa bahay ay luhaan ang kanyang ama na nakaupo sa sopa at sinabi nito sa kanya na nawawala raw ang kanyang anak. Laking gulat ni Vivian sa nangyari. Napaiyak na lang siya habang tarantang hinahanap ang kanyang anak. Idinulog na rin nila ito sa pulisya pero hindi sila nagkaroon ng agarang update. Isang linggo ang nagdaan pero hindi pa rin nila ito nahahanap. Tuliro, gabi-gabing umiiyak, natigil sa pag-aaral. Lahat yan ay naranasan ni Vivian sa loob ng isang linggong wala sa piling niya ang kanyang anak. Halos gusto na niyang mamatay dahil sa labis-labis sa pangangamba na baka sindikato ang kumuha sa anak niya at gamitin ito sa masasamang bagay. Ang mas kinakatakot pa niya ay baka wala na ang kanyang anak. Sa tuwing naisip niya yun, ay halos lumuwa ang kanyang mga mata sa kaiiyak. Hanggang sa sinabi na niya ito kay Nathan, wala namang nagawa si Nathan kung hindi ang i-comfort na lang siya. Tumulong din siya sa paghahanap sa nawawalang pamangkin pero wala talaga silang clue kung sino ang dumukot dito. Medyo liblib din kasi ang kinatitirikan ng bahay ni Vivian kaya walang anumang CCTV. Isang araw ay umuwi si Nathan sa bahay ng kanyang mga magulang para sana ipaalam ang nangyari sa kanilang apo. Pero hindi inaasahan ni Nathan ang batang nakita niya nakaupo sa sala habang naglalaro ng isang laruang sasakyan. Saka naman dumating ang kanyang inang si Pelita. "Mama, don't tell me ikaw ang dumukot sa kanya." Hindi makapaniwalang pagkumpirma ni Nathan. Ma-pride si Pelita kaya hindi ito nagpakita ng anumang konsensya kay Nathan. "Kung ganun, alam mo pala ang nangyari. Don't tell me nag-uusap pa rin kayo ng babaeng yun." Nilapitan ni Nathan ang ina ng agresibo. "Mama, bakit yung ginawa yun?" Medyo matigas ang pagkakasabi ni Nathan nun. "Are you raising your voice to me? Your mother?" "Mom, why did you do that?" "Bakit hindi? Apo ko siya. Mas makakabuti sa kanya na tumira sa isang karangyaan kaysa sa mga hampas lupa na gaya nila." Napasabunot na lang ng buhok si Nathan. Hindi na niya alam kung paano ipapaliwanag kay Vivian ang mga nangyayari. "Mom, hindi mo ba alam? Nade-depress si Vivian sa kakaisip kung saan na napunta ang anak nila ni Alexander. You know exactly how the feeling of a mother being left by her kids. Bakit niyo ito ginawa?" "Dahil apo ko siya at kamukhang kamukha siya ni Alexander." "Do you think that's a valid excuse?" "Bakit? Anong gagawin mo? Sasabihin mo sa pulisya na ako ang dumukot sa anak niya?" "I don't need to do that. Ikaw na lang magsauli kay Vivian at humingi ng paumanhin." Nanlaki naman ang mga mata ni Pelita sa kanyang narinig. "Excuse me? You want me to apologize to that bitch? Nathan, are you still sane right now?" Hindi. Don't tell me gusto mo na rin siya na kagaya ng pagkagusto ng kapatid mo sa kanya." You asked 3 questions, and the answer for the first 2 is yes. And I'm considering the last one to be yes as well. Sa lahat ng pagpapahirap mo sa kanya,
How can I sleep comfortably knowing na may isang babaeng umiiyak gabi-gabi? Kakaisip sa nawawala niyang anak. I know you know how torturous that is. Mom, please, I'm begging you. Ibalik mo na siya. Kung hindi mo kayang humingi ng tawad, fine. Just give him to me. At ako nang magbabalik sa kanya at ako nang hihingi ng kapatawaran sa kanya on your behalf. No! Dito lang titirang apo ko. No, Mom. Di ba nga yan ang apo mo na binalak mong ipalaglag noon? That's how you despise him. Tapos ngayon kukunin mo siya. Nanlaki ang mga mata ni Pilita sa gulat. Anong sabi mo? Yes, Mom. Alam ko na ang totoo. Sinabi na sa akin ni Vivian ang totoo na nagpadala ka ng mga tao para pilitin siyang ipalaglag ang bata. Nang malaman yun ni Alexander, kaagad siyang nagtungo kay Vivian pero huli na ang lahat. The accident happened. Naguguluhan si Pilita. Wala kasi siyang kaalam-alam na naririnig pala ni Alexander ang pakikipag-usap niya sa tauhan noon para piliting magpalaglag si Vivian. Totoo kasing 30 minutes lang bago na aksidente si Alexander ay oras kung kailan niya kinausap ang tauhan. Naalala nga niya ang mga sandaling nakikipag-usap siya sa tauhan na yun. Ay may naninig silang isang ingay mula sa labas ng kwarto. At ngayon ay alam na niyang si Alexander nga iyon na nakikinig sa usapan nila. Bumagsak na lang si Pilita sa sahig habang naguunahan ang luha sa kanyang mga mata. Hindi! Hindi yan totoo! Pagtanggi niya. Yes, it is, Mom. Please, for the last time, ibalik mo ng batang to kay Vivian. Napahagulgol na lang si Pilita sa sahig habang inaalala ang ngiti ng kanyang yumaong anak. Buong buhay niya, si Vivian lamang ang sinisisi niya sa pagpanaw ng kanyang anak. Pero hindi niya alam na siya pala ang pinakapunot dulo ng kamatayan nito. Ang malaman ang nakakagulat na impormasyong iyon ay labis-labis na dumudurog sa puso niya. Dahan-dahan namang nilapitan ni Nathan ang ina at niyakap. Mom, please. Do you know what Alexander told me bago siya pumanaw? Ang sabi niya, alagaan ko raw ang mag-ina niya. Then he followed it by saying, mahal na mahal niya kayo ni Papa. And he's asking for forgiveness for every trouble that he has made. Please be good to Vivian. That's the last thing you can do for Alexander. Nagpatuloy ang paggugulgol ni Pilita at natapos ang kanilang pag-uusap nang isuko na nga ni Pilita ang apo kay Nathan. Sige na, ibigay mo na siya sa mama niya. But I'm not going to apologize to her. Ma-pride na sabi ni Pilita. It's fine. I'm doing it on your behalf. I don't know if I could thank you for surrendering him finally or what. But thank you for doing this for Alexander. Siguro siya ang nagtulak sa iyo na isuko ang anak niya kay Vivian. Maybe your guilt. Please, Nathan. I don't want to hear anything right now. Just leave. Sabi ni Pilita. Mom, don't forget that I love you so much. And no matter what happens, you're still my mom. Nang umalis si Nathan ay labis na nadurog ang puso ni Pilita dahil sa mga huling salita ng anak. Matapos ay bumiyahe na nga si Nathan pabalik sa probinsya para ibalik ang bata kay Vivian. Nang makarating siya ay walang kalagyan ang tuwa sa puso ni Vivian at napahugulgol ito sa pag-iyak habang mahigpit na niyakap ang anak. Nathan, saan mo nakuha ang apo ko? Tanong ng ama ni Vivian na maluha-luha. I'm sorry, my mom took it. I'm really sorry, Vivian. Sana mapatawad mo siya. It's not easy for me to convince her but in the end, her guilt took over. Sabi ni Nathan. Grabe nang ginagawa ng mama mo sa anak ko, Nathan.
Hindi na ito makatao. Paano niya nagawa yun sa anak ko? Isa rin siyang ina. Galit na bulyaw ng ama ni Bibian. I know that's why I'm sorry for everything bad that she caused Bibian. Galit man sa loob-loob ay hindi na pinairal pa ni Bibian ang galit niya sa matanda. Papa, hayaan mo na. Buhay at ligtas ang anak ko at iyon lang ang importante sa akin ngayon, sabi ni Bibian. Sumuko naman ang kanyang ama. Aniyay, kung doon komportable ang kanyang anak ay doon na rin siya. Nathan, salamat at hindi mo kinukonsinti ang mama mo. Alam ko mahirap din to sa'yo, sabi ni Bibian. Salamat talaga sa lahat. You have nothing to be thankful for. Ito naman talagang dapat kong gawin, sabi na lang ni Nathan. Pinagmasdan ni Nathan ang masayang mata ni Bibian. Hindi niya mapigilang magkaroon ng kakaibang pakiramdam sa puso niya. Hindi niya alam kung dahil lang ba ito sa awa o baka naman mas malalim pa ito. Naguguluhan din siya. Bakit, Nathan? May gusto ka bang sabihin? Nagtatakang tanong ni Bibian sa kanya dahil sa matagal niyang pagtitig. I'm sorry. I have nothing to say. Masaya lang ako na okay na ang lahat. No worries. Hindi na ito gagawin pa ni Mama. Aalis na ako. At umalis na nga si Nathan. Habang nagmamaneho siya pa uwi, ay mabilis ang kabog sa puso niya. Habang iniisip si Bibian. Hindi siya mapalagay hanggang sa kanyang pag-uwi. Pagod man at antok habang nakahiga sa kama, hindi pa rin siya mapanatag. Wala siyang ibang iniisip kung hindi si Bibian. Sa kabilang banda naman, walang ibang iniisip si Bibian sa kanyang kwarto kung hindi si Nathan. Para bang may kung anong sinulid ang nagkokonekta sa kanilang isipan at puso ng mga sandaling iyon. Pareho nilang iniisip ang isa't isa. Nagpatuloy ang mga araw, buwan-buwan ay dumadalaw si Nathan kay Bibian. At palusot ni Nathan ay dahil gusto lang nitong makita ang kanyang pamangkin. Pero alam ni Nathan na isa lamang iyon sa mga dahilan. At ang totoo talagang dahilan kung bakit siya bumibisita ay dahil gusto niyang makita si Bibian. Hanggang sa isang araw ay nakaramdam na ng kakaiba si Bibian. Pakiwari niya ay may iba ng intensyon si Nathan sa buwan-buwan nitong pagdalaw sa kanya. Kaya naman kinumprontan niya si Nathan. Lumabas sila ng bahay. Nathan, I know mahal mo ang anak ko dahil anak siya ng kapatid mo, but gusto ko lang linawin, hindi mo naman ako nagugustuhan, hindi ba? Nilakasan ni Bibian ang kanyang loob na itanong iyon. Wala namang paligoy-ligoy na sumagot si Nathan. Bibian, I know this is bad, pero the feelings grew on me. Please, wag. Nakikiusap na sabi ni Bibian. Nathan, natutunan din kitang magustuhan dahil sa mga kabaitan mo sa akin. Inaamin ko yun pero ayoko nang malagay sa ganung sitwasyon ulit. Hindi makakapayag ang mama mo sa akin. Gusto ko ng tahimik na buhay. Nagulat naman si Nathan dahil hindi niya inakalang gusto rin pala siya ni Bibian. Bibian, kapag napapayag ko si mama na makipagrelasyon ako sa iyo, will that resolve everything? Hindi alam ni Bibian ang kasagutan. Oo, at gusto niya si Nathan, but at the same time ay ayaw niyang maging mother-in-law ang mama nito dahil naalala lang niya ang nakaraan. Please answer me, Bibian. I will beg mom to death para mapapayag ko lang siya. Nathan, ayoko munang sagutin yan. Masasagot ko lang yan kapag pumayag ng mama mo, sabi ni Bibian. Kapag pumayag na siya, siguro, baka pag-isipan kong lawakan pang nararamdaman ko para sa'yo. Pero sa ngayon, gusto ko munang pigilan ang damdamin ko ito.
Nagpatango-tango lang si Nathan. That's totally understandable and I can't blame you. Please wait for me. Huwag kang magpapaligaw kanino man. Tumalikod na si Vivian nang hindi yun sinasagot. Kaya naman pag uwi ni Nathan sa bahay ng kanyang ina, ay lumuhod siya kaagad sa harapan nito. Nagulat sa kanya si Pilita. What are you doing? Nasa baba lamang ang tingin ni Nathan. Mom, I started to like Vivian, but she's staying away from me because of you. Please, pumayag kang makipagrelasyon ako sa kanya. Napapikit na lang si Pilita dahil sa pagkadismaya. Nathan, bakit naman siya pa? There is Rose. She's better sa lahat ng aspeto. Beauty, fame, wealth. Ano bang pinapakain sa inyo ng babae yan at patay na patay kayo sa kanya? I don't know. I just like her. Do you even realize how shameful is that? Pinagsawaan na siya ng kapatid mo tapos ikaw naman ang... Hindi niya na ipagpatuloy ang kanyang sasabihin dahil sa sobrang pagka-imbierna. No! I will never accept that woman. Kung gusto mo siyang pakasalan, do it after I die. Sabi ni Pilita at bumalik ito sa kanyang kwarto sa pangalawang palapag. Napayak na lang si Pilita dahil grabing stress nang naidudulot ni Vivian sa kanya. Sa kalagitnaan ng kanyang pag-iyak, ay nag-notify ang kanyang phone. Doon ay may nag-email sa kanya. Pinunas muna niya ang kanyang mga luha at mabilis na binuksan ng email. May importante kasi siyang email mula sa mga trabaho, kaya iniisip niya na baka isa na yun sa mga hinihintay niya. Pero nang buksan niya ang email ay laking gulat niya nang makitang galing ito kay Alexander. Isa itong video at pinanood niya ito. Sa video ay makikita si Alexander na nakasuot lamang ng simpleng puting t-shirt. Nasa sarili itong kwarto at nakaupo sa swivel chair. Mom, I sent this 3 years prior. Nakaschedule lang ang email na to, so if in case man na mamatay ako habang hindi niyo po ako nahanap, at least you already have an idea if this was sent to you. Maybe I'm already dead, but if not, I'll send another video to inform you that I'm okay. Mom, I'm really sorry for causing you so much trouble simply for liking a girl that you think low. Itatanan ko na po si Vivian at magtatago kami sa isang lugar na walang makakakilala sa amin. To a place that you will never find us. Mom, I love Vivian so much and I don't want to leave her. To the point na mas gusto ko pang mamatay kaysa iwan siya. At the same time, I also love you so much. Believe me, Mom, I love you so much. But I think it's so unfair na tutulan mo ang pagmamahal ko sa isang babae. This is injustice. I just want to be happy. That's all I need. Again, kung napapanood mo man to, Ma, that means I'm already dead and I'm very sorry that this happened to me. I know you love me so much and it must be very painful, but Ma, can I ask you a favor? I know there's a certain woman that you want Kuya to marry. And Kuya always tell me na ayaw niya sa babaeng gusto mo ipakasal sa kanya. Kapag dumating ang araw na may magustuhan siyang ibang babae na hindi mo gusto, can you please let Kuya marry that person? I love Kuya so much and I don't want him to experience the kind of pain that I am experiencing right now. Sa video ay may kitang umiiyak na si Alexander. May kita sa mga mata nito ang bawat bighati na kailangan niyang lumayo para lamang ibigin ng isang tao. Ma, do you know the pain of loving someone that you cannot love just because she's not fit to your parents' standard? Ma, it's very painful. I love you so much, Ma, but I really can't give up Vivian and my child to her. Please, Ma, don't make Kuya suffer just like how I am suffering right now. This is very depressing. No, depressing isn't even the best word to describe how torturous these feelings is. So please, Ma,
I'm begging you. Don't interfere with whoever Kuya wants to marry. Sa video ay may kitang pinupunas ni Alexander ang kanyang mga mata. Pinilit na Alexander ng umiti, ngunit may kita pa rin sa mga mata nito ang malubhang kalungkutan. This will be the last message from me, Ma. Again, kahit na nasa langit na ako ngayon, I will always ask God to forgive whatever you did. And I hope He guides you to goodness. I love you so much, Ma. Bye. I will wait for you all in heaven. Sabi ni Alexander at doon naputol ang video. Niyakap na lang ni Perita ang kanyang phone habang humahagulgol sa pag-iyak. Nanikip ang kanyang dibdib dahil sa labis-labis na awa para sa anak. Pagsisisi, kalungkutan, pagdadalamhati, pagluluksa, at pangungulila. Ngayon lang siya nakaramdam ng matinding emosyon na magkakasabay. Kinuha niya ang picture frame ni Alexander sa ibabaw ng tukador. Isang nakangiting Alexander ang may kita sa larawan na iyon. Niyakap niya ang picture frame na yun at doon niya ibinuhos ang lahat ng galit niya sa sarili. Ngayon ay lubusan na niyang naiintindihan ang sitwasyon ng kanyang anak. Nawala ang lahat ng paninisi niya kay Vivian at sa halip ay tanging ang sarili lamang niya ang kanyang sinisi. Ang sisihin ng sarili sa pagkamatay ng anak ay isa sa pinakamasakit na mararamdaman ng isang ina. Nang araw na yun ay nanikip ang dibdib ni Perita sa kakaiyak. Mabuti nabutan siya ni Nathan at dinala siya nito sa hospital. Hindi naman daw malala ang kanyang sitwasyon ayon sa doktor na sumuri dito. Nang magising si Perita ay nasa maayos na ang kanyang isipan. Kinausap niya si Nathan at ibinatid nga rito ang tungkol sa last video ni Alexander. Anak, hindi ko pa rin tanggap ang babaeng iyon pero ikaw nang bahala kung sinong gusto mong pakasalan. Hindi ko na panghihimasukan kung sinong mamahalin mo dahil natatakot akong maulit ang nangyari sa kapatid mo. Napaiyak na lamang si Nathan sa tuwa at niyakap ang ina. Mama, maraming salamat po. Hindi niyo lang po alam kung gaano ko kasaya ngayon. Niyakap na rin ni Perita si Nathan. Nang araw ding iyon ay na-discharge din kaagad ang matanda. Si Nathan naman ay nagtungo sa probinsya upang ipabatid kay Vivian ang sinabi ng ina. Hindi naman sigurado si Vivian sa kung ano ang nararamdaman sa sinabing ito ni Nathan. Alam niyang hindi maganda tingnan na ang tito ng kanyang anak ay siya nitong magiging stepfather. Gayunman, dahil mahal din naman niya ang binata, ay hindi na siya nagpakipot pa. Ang mga sumunod na araw ay nagsimula na nga manligo sa kanya si Nathan. Ipinagpatuloy rin niya ang noon siyang pag-aaral. Si Nathan ang nagpaaral sa kanya. Nang makapagtapos ang pag-aaral si Vivian ay nagpakasal na silang dalawa sapagkat alam nila sa kanilang sarili na sigurado na sila sa isa't isa. Nanatiling lihim at pribado ang kanilang relasyon. Ayaw kasi nilang maging sentro sila ng issue. Nagpatuloy pa rin kasi sa pag-aartista si Nathan at si Vivian naman ay nag-apply sa isang TV station bilang reporter. Iyon kasi ang pangarap niya. Matapos ang 3 taon ay plinano nilang magkaanak kung kaya't biniyayaan sila ng isang cute na batang babae. Makalipas lamang ng 3 taon ay nag-retire na si Nathan sa pag-aartista dahil gusto niyang mag-focus sa kanyang pamilya. Na-realize din kasi niya na wala pa ring tatalo sa isang tahimik na pamumuhay. Natatakot din kasi siya na baka may makaalam na ang kanyang asawa ay naanakan ng kanyang kapatid. Kaysa hintayin pa na mangyari iyon, ay siya na mismo ang nagkuso na mag-retire. At dito na nga po nagtatapos ang kwento para sa araw nito. Sana po ay nagustuhan ninyo ang kwentong pag-iibigan ni Vivian at Nathan. Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, ay mangyaring pakiclick ang subscription button at pakihit na rin ang notification bell upang maging updated kayo sa mga bagong istorya naming i-upload sa mga susunod na araw. Muli, ay maraming salamat sa patuloy ninyong suporta para sa ating channel.